Let's get closer to nature. Let's camp. Okay. 1, 2, 3, go. Kaya naman, let's go closer to nature. Ayusin mo. Kaya naman, let's get closer to nature. Let's camp. Okay. 1, 2, 3. Kaya naman, let's get closer to nature. Let's camp. Yeah. Hello po. Hello po. Welcome po sa TN Rhea Campsite Review. Welcome po uli kayo. Ang campsite na i-review natin ngayon ay Mamay Intong's Recreational Hub. Ito ay matatagpuan sa kilometer 89, Marilake. Ito ay nasa Santa Maria, Laguna. Nalagpasan namin, yan yung papunta sa Mamay Intong. Lumagpas kami ng ilang metro. Yun, ito ang papasok. Malapit lang yun, kanina konting buwelo. Sige. Saan ba tayo? Yung kalsada ay naunang simento pa. Tayo ay ang bigat natin ay papasok sa taas para puro pataas. Okay, pag may aso na daw, yun na yan. Tama nga, ano? Pag may aso na, yun na. Kaya tayo sa Nanay Mamay Intong. So, parking natin ay dito. Naunahan tayo sa parking ng mga 4 wheels na to, So, dito tayo. Okay.
Mula doon sa main road, ito yung paakyat dito, tapos may sanga-sanga, may iba't ibang property, tapos yung padiretso ibang property naman. Ito yung parkingan ng mga 4 wheels. Doon sa taas, doon kami nakapag-park ng motorcycle. So yung iba dito, nasisiksik dito yung motor, so dito sila nagpa-park. So maraming 4 wheels ngayon na nag-visit dito sa Mamay Intong's Recreational Hub. So ito yung bungad nila, gate nila. So ito yung parking ng motor namin. So pagpasok mo, hindi nga talaga makapasok pa yung 4 wheels dahil yung ibang space ay ginagamit para sa campingan. Ayan. Yung dito sa baba, pwede mag-put up ng tent. So nga lang, syempre dahil bandang baba siya, medyo nagpuputik pag tag-ulan talaga. So may bantay sila dito. Ayan. May hagdanan. Itong area na to, kung tutuusin, pag pinatag-patag ito, pwede ito lagyan ng tent. Doon. Pwede lagyan ng tent yan. Pag napatag. Ang kulang kasi nila talaga dito, sa dami ng dumarating na nakapagpa-reserve, ay nakikita nila yung latagan ng tent. Kung tutuusin, magpatag lang sila, tapos ayusin nila yung kung sakaling umulan na magkaroon ng kanal, hindi mababasa yung latagan ng tent. So dito malaking development pa rin ang gagawin nila. Ayan, dami nilang pine trees. Ayun. So ito yung mga guest nila ngayon. Andito yung registration area at dito ka magbabayad ng registration fee. So Jason, nakilala natin kanina, siya yung may black camping. So bibihira tayo makakita ng ganitong setup. Nag-i-invest talaga kapag ganito. Kadalasan naman ay 4 wheels ang may ganito, hindi kakayanin ng motor. Sir, ano nga ba yung ano nyo? Camp Yab. Subscribe po kayo sa Camp Yab. Sila po ay tuloy-tuloy din na nagka-camping at gusto rin ay adventure din natin. Ay, dito marami ring mga tent na nakasetup na rin. May ilan na beach tent, yun ang kawawa pag umulan. Ito ang CR nila dito. Tingnan natin. So yung CR nila dito ay sinasabi ng staff kanina, maraming guest na nakapagpa-book ngayon. So mayroon naman ditong restroom para sa babae at lalaki. So shower room siguro yung isa. So another recommendation, pag ganito kalaki ang campsite mo, siguro corner or area ay magdagdag sila ng CR. Ito sayang ng space na to. Pwede dito maglatag sana ng tent kung naayos yung daanan ng tubig. So dito yan, naghukay na dito. Oh, sayang. Kung ito matambakan tapos maganda ang daluyan ng tubig, napakaganda po nito, no? So doon yun ang mga glamping, bukas akitin natin. May mga tao kasi ngayon. So yun yung ino-offer nila. Kung gusto nyo ay magandang view, naka-mirror ang kanilang wall, tanaw na tanaw mo yung view talaga. So lulusot na lang tayo dito. Ayan. Ayan, dito malilim. Ang kagandahan dito ay talagang sobrang hangin. Totoo yung dinidescribe ng iba na talagang malakas ang hangin at maya't maya umuulan. So daanan natin ang swimming pool. So ito, may kararating lang, bagong guest. Doon sila na padpad. So medyo na-disappoint sila dahil doon sila pinapapwesto. So daanan naman talaga yon. So ngayon dito sila nakapagpwesto, nakahanap sila ng area dyan. Pero kung tutusin, elevated pa rin yan, hindi pa rin patag yung lagayan ng tent. Dapat papatagin talaga. Walang problema dito sa mga solar. May mga solar sila. Nag-invest sila ng solar light. So yung water nila dito ay fresh water naman, para sa mga bata o yung gustong maglublob. Okay yan, game na game dyan. Dahil fresh water, hindi siya nilalagyan ng chlorine.
So dito naman, itong area na to ay future na kalsada yata ito. Dito kami nakahanap ng area para sa aming tent pitching. So tingnan natin ang setup namin. May kaunting lilim dito dahil may mga kahoy. Tsaka medyo ayos na rin yung daanan ng tubig sakali man umulan, kahit na elevated dito dahil natatap na siya dito, meron ng daanan pababa doon. Ito yung setup ni Makoy, Montana ang kanyang dala. So meron siyang tarp at meron siyang hammock na dinala, ano? Ayan sa likod. Pwede kasi magsabit ng hammock dito. May mga puno, ang dami, ano? Ito naman kina Ivan. Ayan. Bali dalawang tent ang nasakop ng tarp. Ayan, ito naman yung tent namin, Montana ang dala namin ngayon. Ayan, sara natin. Ayan, so hindi na kami naglagay ng tarp dito dahil mapuno naman. May paunti-unting araw. Ito yung tarp nila, Lance. At ito ang kanilang tent. So ito yung tarp namin, dyan ko nilagay para sa common area na lang. Ayan, so belly, ililitsyon ang belly, tapos may litsyon manok din. Ayan, kasama pang litsyon manok, piniprepare na, tutuhugin na. So ito ay kay setup nila Leonard. Ganda rin ang tarp nila dito, safe na. Uy, dito ako bilib sa tulugan Talagang hindi malalamigan ang likod. Ito yung tent naman nila, Camp Moto. Ayan, ganda na setup niya. So may pinto pala itong kanyang tent. Ayan, ganda ng tent to. Ayan, brown trekker. So ito ang tarp niya. So dito sa area na to, kung marami kayo, pwede pa kayo maglatag ng tent hanggang doon sa dulo, kung hindi kayo maselan. Dahil kung grupo kayo, secure na secure nyo itong lugar na to dahil wala pa naman dumadaan na sasakyan. Kaya naman ang score na maibibigay ko ay 94%. Sa akin naman, ito ay 95%. Kaya ang final grade namin dito ay 95%. Tapos umiikot sila para to make sure na okay yung mga guests nila. Yung water nila is infinity. May bukal na. Bukal, walang, hindi na ubos. Napaka-unlimited ng water nila dito, water supply. At saka may sign sila sa restroom na please, huwag isasara ang gripo. Dahil may pressure kasi. Pag isara mo, tataas ang pressure. Kaya bawal isara yung gripo rin.
puputukan ng mga tubo. Malakas ang signal ng Globe. globe. Pero may time na pawala-wala din. Okay. Pero globe, malakas yung signal. Ano yung pakiramdam na nandito sa ano? Napangalamig. Alam. Mas totoo na ito ay hindi ng Baguio. Sa mga Sa mga Ano marirecommend mo? campers na gustong malamig na panahon, malamig na klima, may foggy, ito yung pwede nilang puntahan. Ang Mamay Intong's Recreational Hub. At dahil malamig ang lugar na ito, ang moral lesson namin dito ay cold o lamig. The two sides of cold in a weather condition and in a relationship. Better in a weather condition. Sa panahon o weather, mas masarap sa pakiramdam ang malamig. Napaka-relaxing at komportable kumilos. Kaysa naman sa mainit na panahon, ang hirap gumalaw. Konting kilos mo lang, ang bilis mo mapagod. Sa isang relasyon naman, mas maigi ang mainit na pagmamahalan. Yung apoy ng inyong pag-ibig ay patuloy ang ningas. Pero syempre, may pagkakataon pa rin na dumadating ang lamig na sumusubok sa isang pagsasama. Huwag lang nating hayaan na ang mga piraso ng snowflakes ay mabuo sa isang blocking yelo. Mahirap nang lusawin ito upang magbaga muli. Ang isang hangin na nagtampo at nagtago sa araw ay nagiging mabigat. Sa kanyang paghampas ay nagdudulot ito ng lamig. Sa kahit anong uri ng relasyon, ang hindi pinaghihirapan at hindi pagkukumpuni sa mga pagkukulang ay nagdudulot ng bigat, lamig at kalaunay paglaho. Hindi natin kailangan maging totoo sa lahat ng oras. Hindi natin kailangan maging magaling. Ang mahalaga, nararamdaman natin ang pagdating ng lamig sa bawat bahagi ng ating buhay. Ganito talaga ang buhay. Paminsan-minsan, nilalagnat, giniginaw sa lamig sa gitna ng sikat ng araw. Yun po ang moral lesson na natutunan namin dito sa Mamay Intong's Recreational Hub. Maraming salamat po sa aming mga subscribers at sa mga viewers. Patuloy kayong sumubaybay sa darating pang aming campsite review na gagawin. Maraming salamat po. Kaya naman, let's get closer to nature. Let's camp. Anong niluluto mo, Koy? Paksiw. Paksiw? Matagal nyo ng negosyo yan? Pagpapaksiw? Sometimes. Dip. Parang yumaman kayo dyan. Ngayon pa lang. Tinatry lang namin ulit buhayin yung business. Kasi dati ako sa abroad. May nanloko. May nanloko sa amin. Sino? Sabi, bibili niya yung negosyo. Investor ba? Yun pala. Eh kami, gusto lang naman din namin masenso. Sabi niya, sige. Tapos, hindi kayo nabayaran? Sabi niya sa amin, bayaran na lang pag sahod. Ilang sahod na lumipas. Wala man nangyari. Yeah. Si Joshua ba ang tinutukoy mo? Yung ano? O yun. Yung liaison ng officer na yan. Yun pala.